Ayun no, kita mo? Kita mo? Automatic start na siya. Hey guys, nandito ngayon sa Pinstripe Motor World, ang dating Bristol Antipolo. So, meron pa rin sila cater ng mga Bristol bikes. Ayan. Mas lumaki lang sila dahil meron silang hawak na Fecon. At syempre dito rin yung Ride Academy. At yung Big Bike Mechanics. So, mga big bikes kayo, pwede rin kayo magpagawa dito. So, nasa part ngayon, natitawag nilang Dominar Killer. So, medyo masakit sa atin dahil Dominar user tayo, no? So, ito yung magmamalak na Fecon, na big bike nila. Fecon X400 or Falcon X400 o Falcon 400X. Kasi, kaya talaga ng Dominar Killer dahil ka-price range lang din siya ng Dominar. So, ano muna yung mga specs ito? Meron siyang 400cc, parallel twin, liquid cooled, 8 valves, fuel injected, 6-speed, dual channel ABS, tapos dual disc brake na yung sa harap guys. Ayan. Then, inverted na rin yung kanyang fork na mataba na rin. Ayan. Napaka-pogi. Then, yung seat height niya is merong 790mm or 780 daw. So, goods na goods to sa mga kinapusahit, mga 5'5 below, kayang-kaya to. Dahil magaan din yung bike. So, meron siyang timbang na 185 kilograms. Pero di mo siya ramdam na 185 kilograms. Parang way less pa dun yung timbang niya. So, hindi siya ganun kabigat talaga. Then, meron siyang fuel tank na 15 liters. Tapos, all LED lights siya. TFT yung kanyang panel gauge. Sobrang lupit. Then, kinaganda mo ito guys is pwede siyang keyless, pwede siyang hindi keyless. Tapos, isa pang ano to, is sobrang lupit. Mamaya papakita ko sa inyo ano yung specs na napakalapot ito. Then yun nga, is SRP niya ay 208,000 lamang. Ayan. So, makikita nyo mamaya kung bakit tinatawag ng Dominar Killer dahil kita-kita nyo pa sa itsura pa lang, di ba? Poging-pogi na rin. Yun yung Dominar ko. Ayun, nakasilip. So, kita-kita nyo naman guys kung bakit tinatawag ng Dominar Killer. Sa specs pa lang, nakita nyo na 208,000 lang yung ganong specs. Mamaya papakita ko pa sa inyo yung mga specs ito na nagpalupit sa bike na to. So, tingnan niya. Let's go. So, dito tayo sa headlight niya guys. So, same siya sa mga modern na naked bike na rin. Medyo flat na yung headlight. Then, mapogi talaga tingnan. Medyo futuristic na. Then, yung signal lights nasa taas din. All LED lights siya. Tapos, kit lang ito mo yung panel gauge dito. Ayan. So, pag mayroon sa atin ito yung daytime running light niya. Then, ito yung kanyang projector. Ito yung ilaw niya. Pakita sa inyo. Ayan. Ayan. Pag naka-on yung daytime running light, naka-on din, may logo ng FKM or Fecon Motors. Ayan. Then, pag sinagad pa natin ng on, ayan, no? Ayan, naka-on na yung kanyang low beam. Diba? Akas. Ito yung kanyang high beam. Diba? Ganda. So, patayin muna natin para mas makita natin yung motor. Yung details. Then, inverted fork. Tapos, may nakadikit na rin ditong reflector para safe tayo kahit saan tayo lumiko. Ayan. Then, forma din ang dating ng kanyang fender. Ayan. Dalawa, naka-screw pa dito. So, very solid yung pagka-build ng motor na to. Then, dual disc brake. Ayan, as ABS. Dalawa lang brand yung kanyang caliper. Tapos, kita-kita dito yung radiator niya. Ayan, yung radiator. So, liquid cooled kasi siya. Sa taillight naman, so, ayan lang, parang guhit lang siya. So, same lang siya, yung hawag yung taillight ng Bristol Veloce, no? Ayan, may parang tukaran dito. So, para siyang Neo Retro Classic. Yung dating sa likod niya. Then, ito pala brake ka, iilak to. So, yan naman siya. Then, naka-tail tag din na siya. Pero, meron siyang, ayan, yung kanyang, tawag ito, rear fender na tire hugger. So, dito kanyang plate light. Then, plate holder. Ayan, so, hindi ko lang kung paano nililipat yan. So, gawin nyo na paraan para mas pumagi lalo siya. Then, ang kanyang signal light is, ito. So, ito tayo sa left side ng manibela. So, grip lang to. Then, clutch na adjustable lever. Then, may backlight yung ilaw na color blue. Parang sa Dominar din, may ganito. Kasing light. Then, sa arrow, ito sa controls to sa TFT. Ayan. So, dito yung mga gamit yan. Oh, yan pala. So, kung pinit mo set, ayan. Nag-iiba yung display ng iyong TFT. Ayan, set. Then, high beam, low beam. Ayan, high beam, low beam. Signal lights. At busina. Ayan. Then, ito guys is sa camera. Meron, yes sir, meron siyang camera. Ito siya. Ayun o. Ayun yung camera niya guys. So, meron siyang libreng dashcam sa motor, no? So, pwede mo siyang pang picture or pwede mo siyang pang record. Automatic yan kay record. Nagbi-blink yan. Ayan.
Ang galing, di ba? So, sa makita na 208,000, meron ko na kasamang dashcam. Tapos, syempre, lagay na side mirror. Subscribe nito, bar end siguro, para mas pogi, no? Then, sa kabilang side, syempre, throttle grip. Brake na adjustable lever. Front brake, ABS yan, syempre. Then, kill switch. Hazard light. Tapos, ito yung patay ng ilaw. Ayan. Yung mga China bikes talaga may mga patay ng palang ilaw. Then, push start. Pakinggan natin yung tambucho. Yun. Parallel twin. Tapos, ang tambucho niya is dual barrel. Parang Dominar din, pero double barrel na maliit. Sound check. Yun, so narinig nyo naman, napakaganda ng tunog. Ito yung kanyang tambucho. Ayan, napakalupit. So very basic lang siya, no? So mas maganda ito, pag natin ng aftermarket pipe, mas lalakas pa tunog nito, no? Ayos! Guys, bali guys, pwede ka na mag-self mechanic dito, no? Meron na rin siyang OBD. Pwede mo na i-diagnostic mismo yung sarili mong motor. I-long press lang natin sa set. Ayan. Ayan na. Ang lupit. O, diba? Parang lang may instant diagnostic tool ka na sa mismo motor. Ayan, o. Ay, brake natin. Ayan. Diba? Ang lupit. Oh. Kaso kung meron ko dapat magbasa ng codes para alam mo kung ano yung may mali. Ayan. Angas. Then back lang natin. Panis, diba? Yung motor mo may sariling diagnostic tool. Next is ito, all silver siya. So mas maganda siguro, no? Para mas uniform is sana binlock na lang ito lahat. Ito bakal to guys, so naka-support sa TFT panel. Ewan ko lang pa kung may ipon yung tubig dito or may drainan dito sa likod. Pero ayan, bakal siya. Ayan, ganda. Kaya matibay. Silver, so sana ginawa na lang siyang black, no? Para mas uniform, mas maganda sa tignan. Pero yung silver is bumagay naman sa kulay ng motor since silver din yung kanyang fork. Bumagay pa rin naman, pero mas prefer ko talaga black. Ano yun, mas maangas, mas masculine. Mas malapit tignan. Then, ayun pa, may logo pa siya ng FKM. Yan. So, ito yung TFT display niya. Hindi ko na masyadong gagalawin kasi baka kung ano pa mapindot natin. So, ayun na kita papalitan. So, ayun lang naman. Then, may OBD nga siya. Malapit. Then, ngayon naman, yung ating susi, guys. Kalimutan ko pala, guys. Meron pala siyang USB charger dito. Ayan, no, kailangan na ng USB cord. Ayos. Nakatago dito. Tagong-tago, eh. So ito guys, yung susi ni Falcon X400. Ito yung susi mismo, ito yung remote at pwede rin keyless, no? So pakita ko muna sa inyo yung susi. So once na nilock mo yung unit na yan, ayan. Then kapag nakalimutan mo yung unlock at sinusian mo agad, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya tinawag na Falcon. Diba? Ang ingay. Kahit patayin mo yan, mag-aalam at mag-aalam pa rin yan. Kailangan patayin mo sa remote. Yun. Diba? Kaya siya tinawag na Falcon. So ngayon naman, pakita ko sa inyo yung talent itong remote na to, no? Basta kailangan naka-on yung kill switch. Ayan. Then syempre, kunyari, tiyatawad kang bumangon, malapit ka lang sa garahe mo, gusto mo nang painitin yung motor mo habang gumagayak ka, tiyatawad ka lumapit sa motor mo, ito lang, press mo lang double tap tong kuryente na to. Mag-automatic start na siya. Ayun, no? Kita mo? Kita mo? Automatic start na siya. Ayos, di ba? So, pagpapatayin mo siya sa remote din. Ano papatayin to? Ayun, ito. Yung unlock or unlock. Then, pwede mo siya i-lock. Ayan, then unlock mo ulit. Start mo ulit. O yun, no? Malupit. Remote na nga nag-control, guys. Diba? Eh, sa mga lupit na big bike na 208,000 lang, kita yun naman. Remote na nga nagpapastart sa motor. Awas! Walang kahok-kahok sa motor. So, ngayon patayin na natin. Ito. Lupit. Tapos, ito yung tangke niya. Ayan, bakal siya, guys. So, medyo siguro maramdaman mo ito pag medyo nag-long ride ka na, no?
Ramdam mo sa hita. Then, 15 liter fuel tank capacity. Mga takbo siguro ito, mga 20 to 25. Ganoon naman ang 400cc na inline 2. Mga ganun, 20 to 25 km per liter. Tapos, kinaganda pa dito is para siyang KTM na Duke. Nakalabas yung kanyang trellis frame. Ayan, no? So, kabilaan yan. Kabilaan, nakalabas ang kanyang trellis frame. Kaya mas lalo siyang pumogi. Kasi mas pogi sana to kung iba yung kulay ng trellis frame, no? Sana kung green to, yung team nila, neon green din yung trellis frame. Para mas bumagi sa mags. Pero goods pa rin naman to dahil black naman. So, kung gusto mo yung all black to, is okay na okay din siya. Then, ang gwapo rin tignan nung plastic na nakabalot sa cover ng radiator. Ayan, no? Napaka-premium ng datingan. Malinis tignan. Pati yung engine bay niya, ayan, 400cc na engine bay. Then meron pa siyang pangararo, ayan, napaka-pogi din ang datingan. Then ito kanyang foot brake, bakal. Tapos ang kanyang tapakan ng rider, bakal na merong goma para hindi ma-vibrate. Then tumutupi siya para once tumumba or para nagbabanking ka, ayan, may pangsabit. Then may lock din yung tapakan na rider ni Angkas. Ayan, yeah, sige pa. Sa inyo kanyang Tamucho na dual barrel exhaust. Then yung kanyang rear monoshock guys, ayan, kulay pula. Angas, no? Ayan. Then disc brake, ABS. Single disc brake lang siya. Siyempre, likod lang yan. Pero ABS yan. Ayan. Single pot caliper. Dito ka pala may logo ng Falcon. Then sa gilid, same lang din naman itong engine. Then syempre, 6-speed shifter. Ito po ni rider. Yung ano niya, kakaiba kulay. Ayun, parang stainless. Silver din. Kanyang side stand. At malapad. Yan ang maganda. Wala siyang center stand. Tapakan ni Angkas na detachable. Yun yung maganda dyan, detachable. Tapos, syempre, mudguard. Ayan. Chain cover. Chain sprocket. Ayan. Chain sprocket. Maganda yung mudguard niya. Makapal, oh. Tiga sa plastic. Gulong sa harap is 110/70/17. Ang brand ng gulong is Kenda Curve. Wow, quality. Then, gulong naman sa likod is 150/60/17. Kenda Curve din. So, ito nga pala guys, ang characteristic ng kanyang engine ba't magaan. Ayan, lightweight piston, crankshaft, balance shaft, and connecting rod bar. Tapos large flow, water pump. At kinaganda guys is slipper clutch rin pala siya. So, ayun. Share ko lang sa inyo kung bakit magaan ang ating Falcon X400. Then, ito pa pala guys, yung ibang colorway ni Falcon. Ito yung nireview natin ngayon. Ayan, yung black with neon green. Tapos, ito yung parang KTM. Yung sabi ko sa inyo, may kulay trellis frame. Ang pogi, no? Black and orange. Then, ito yung parang black emerald gold. Ayan. Medyo classic yung dating. Ang nagterno yung brown na silya at emerald gold. Ayan, ganda. At, syempre, yung silver at red. Ayan, ito. Sporty talaga dating na ito. Saka to. So, ayan. Kasi ito yung manual niya. Kaya pinapakita ko sa inyo. So, yung mga available colors. Ito si Falcon X400. Then, nabanggit nga natin kanina is meron siyang, ayan, no, dashcam na camera. So, ito nga pala guys is Sony IMX. Grabe. Ang linaw. Imagine mo, 208,000 lang. Isa ka Sony IMX ka siya. So, paano mo mapapanood yung mga footage mo dito na nakuha mo, na na-record mo? So, meron siyang kasama sa manual. Ayan. So, dito, na-download mo yung app na to, yung Vidur. At diyan mo na makikita lahat ng footage na na-record ng iyong dashcam. Ayan. So, may manual ka siya. Once na nabili mo siya, is meron siyang kit. Meron tayong mga manual dito. Ayan. May mga tools, manual. So, yun siya. So, yun guys, ang vlog natin dito. Hindi pa tayo test drive. So, babalikan tayo pag pwede na test drive sa October 28. Pwede kayo mag-test drive dito sa Pinstripe Motor World. Dito lang yan. Sa likod ng Shakey's. Sumulong Highway. Ayan. So, dating Bristol Antipolo at Fecon Antipolo. Ayan. So, 208,000 guys. Wala akong masabi. Legit. Dominar killer talaga siya kasi ang gaan. Top speed niya is recording 180 kph. Imagine that. 180 kph para sa 400cc. Not bad, no? Then, ano pa kailangan dito? Yung LED light niya sobrang pogi. Headlight niya ang pogi. Magaan. Hindi siya mabigat. Unlike Dominar na mabigat talaga, no? Then, meron na siyang charging port. Pero yung UG kasi is UG2 may charging port na rin naman. Pero, focus tayo dito. Kinaganda nga ito guys, 208,000. Meron ka ng
Sony IMX na dashcam, no? So, sobrang lupit. Download ka ng app, connect mo sa phone, makukuha mo na yung mga footage na nakuha mo sa'yo. Tapos, TFT display na merong OBD. O, diba? Sobrang lupit. Pwede ka mag-diagnostic dito mag-isa. Ayan. So, makikita mo na problema ng motor mo. Yung pakina ganito is dalawa yung mode ng susi mo. Pwedeng susi at pwedeng keyless na sabi nga natin double start lang mag-i-start na yung motor mo. See? Saan ka pa? Diba? Ang lupit. So, patayin na natin. So, yan guys. Pakita ko sa inyo si Fecon Falcon X400 208,000. Meron ka lang malupit na naked bike na magaan, abot na abot mo dahil ang seat height ito ay 780mm. Yung tambucho kahit di mo napalitan kasi ang ganda ito, nag-base lang din. Then ayan, sobrang pogi lang talaga. Ayan. So 5'8" ang height ko, sinakyan ko siya is lapat pa rin akong paa. So sa mga 5'5" pababa, kayang-kaya ito kasi magaan nga yung motor. So yun, maraming salamat sa Pinstripe Motor World at syempre kay Sir Edsel ng Ride Academy. Yeah, shout out sir. Thank you sir.